If you are from Metro Manila, alam naman natin na ang prices ng property dyan ay medyo premium na. And for those na nagsisimula pa na mag-invest sa real estate, here kay Calm Residences, maganda ang location, may target market ka na marami, world-class ang developer at ang amenities, and at the same time, affordable. Hi everyone, this is Joanna, your Joe Pro Realtor, and today, samahan niyo akong tingnan sa Calm Residences. Sabi ko kanina, maganda ang location ng Calm Residences. Alam niyo ba, walking distance lang ito sa Enchanted Kingdom. And aside from that, katapat ng Calm Residences ay Walter Mart. So, if isa sa mga nilulook forward of going Airbnb business yung property investment nyo, this is a good location. Dahil malapit ka sa mall. Aside from Walter Mart, may iba pang mga malls around. Meron Paseo Outlets, Vista Mall, and 10 to 15 minutes away lang din no, sa New Valley kung saan located yung Soledad 1, 2, and 3. And aside from that, malapit lang din ito sa mga hospitals. Meron tayong walking distance na hospital called UniHealth. Meron ding Medical City, and meron ding QualiMed. And napakalapit lang din ito. 1 minute away lang sa SLEX Exit Santa Rosa. I also mentioned na maganda ang target markets sa Calm Residences. We actually have 3 major target markets. First ay yung mga students dahil ang Laguna is already being tagged as the University Belle of the South. Meron tayo dito UST Santa Rosa, which is twice the size of UST Manila. BLSU Laguna, which is 10 times the size of BLSU Manila. We also have Miriam, Xavier, and Ateneo Graduate School of Business. Meron din tayong NU at napakarami pang schools. So, you can create a dormitel sa iyong unit. Ang second target market ay yung mga expats. Dahil merong 4 major PEZA economic zones sa Santa Rosa. So, napakaraming businesses and mga companies na located dito. Karamihan dyan ay mga Chinese, Japanese, American companies. And kapag pinapadala sila dito sa branch ng kanilang companies sa Santa Rosa, of course, nagre-renta sila ng property. Before, ang pinakamalapit pa ay sa Alabang. And now, dahil nga unti-unti nang nadidevelop dito sa Santa Rosa, pwede ring maging target market yung mga expats. And ang third target market, sabi ko nga, walking distance lang ang Calm Residences sa Enchanted Kingdom. So, isa yon sa pwedeng maging target market. Hindi naman kasi lahat ng pumupunta sa EK ay taga-Laguna. So, yung iba gusto nila na mapag-stayan for night para mas ma-enjoy nila yung theme park. And syempre, nakakapagod din, no? Kapag maghapon ka nga namang sakay ng sakay sa mga rides. So, kailangan mo rin magpahinga. And yung iba gusto na hindi na umuwi muna. World-class ang amenities at kilala rin ang developer ng Calm Residences. Dahil walang iba, kundi SMBC ang developer ng Calm Residences, which is known for Airbnb businesses talaga. And makikita nyo dito, ang talagang idea dito kay Calm Residences is magkaroon ng resort type na condominium. And at the same time, hindi ito yung typical na nakikita natin na mga condo projects sa Metro Manila na pataasan ng floors, no? So, low-rise lang ito, 4 floors per building. And as you can see, meron tayong mga parks within the premises. Tingnan naman natin ngayon yung dressed-up unit ng isang studio unit sa Calm Residences, which is 24.41 square meters. Para mas magka-idea kayo kung ano nga bang itsura nito. Tara! Pagpasok sa unit, una nyo makikita yung kitchen area. So, ayan, ako
if I were to do this, no, mas gusto ko yung closed cabinet. Kasi syempre, lalo na kung Airbnb yung purpose ng unit mo, no, mas maganda na low maintenance pagdating sa paglilinis. Kapag ganito kasi, although ang ganda niyang tingnan, medyo matakaw sa alikabok. Pero, ayan, maluwag yung ating kitchen area. If you can see here. Tapos, itong ref naman, kung Airbnb nga ang purpose, I prefer a smaller refrigerator. Kasi everyday naman, iba-iba yung pumapasok sa unit, iba-iba yung gumagamit ng unit. So, I don't think kailangan ng ganitong kalaking ref. It will also create a bigger space sa unit mo kung maliit lang yung refrigerator. And at the same time, pwede ka na rin maglagay ng table dito for dining. Tingnan naman natin dito sa kabilang side yung toilet and bath. So, as you can see, meron na ditong area for washing machine. So, okay din siya if for long-term rental naman. Pero for Airbnb, I don't think nakakailanganin naman dahil usually, aalis din naman yan after a night or two yung mga tenants mo. Let's now go here to the living area or the entertainment area. Kung mapansin nyo, yung ginawang design dito is nandito yung table and then may sofa dito. But if you're targeting na gawing Airbnb business yung unit mo, I would suggest na sofa bed na lang para mas makapag-accommodate ka ng mas maraming tao. For example, family ang magre-renta sa'yo, no? So, kaya up to 4 packs, and then at the same time, kung mga magkakaibigan, magkakabarkada na nagpupunta sa IK, mas maraming kayang i-accommodate ng unit mo, mas maganda. And at the same time, mas maganda rin kung magkakaroon ka ng TV. Kasi, di ba, nauuso rin talaga ngayon sa mga Airbnb units yung merong Netflix para pag gustong mag-chill, merong mapapanood. And then, etong dining table, if naalala nyo, I suggest na i-move na lang siya dito. But of course, ito ay kanya-kanya naman tayong design. Yun naman yung maganda kapag hindi pa furnished yung unit na bibilhin mo. You have the flexibility kung paano mo siya i-design para maging mas spacious and at the same time, mas relaxing yung itsura ng iyong unit. And now, tingnan naman natin yung bedroom. Bago tayo pumasok, as you can see, sliding door itong nandito sa dressed up unit, which is actually a good idea kasi mas makakasave kayo ng space. Dahil kung yung normal na door to, no, bubuksan nyo pa, so kailangan free itong space na to. But dahil sliding door nga, pwede kayong maglagay ng gamit dito sa tabi na lang. And then, ayan naman. If makikita nyo, yung bed nito is actually a queen size bed. If iisipin natin, no, ang ganda actually ng pagkakadesign dito sa dressed up unit ng Calm Residences. Kasi yung 24.41 square meters studio unit lang po sa ibang mga projects. Pero dahil maganda nga yung pagkakadesign dito kay Calm Residences, napagkasya yung 1 bedroom at queen size bed pa. Joanna, paano naman kung malayo ako and busy ako, hindi ako makakapaghanap ng tenants para sa rental business ko? Don't worry guys, kahit nasa Metro Manila pa kayo or OFW kayo, ang SLBC ay may property management services na ino-offer. Itong property management services nila, sila na yung maghahanap ng tenants para sa inyo. Sila na yung magmamarket, maglilinis ng room, and magme-maintain ng unit nyo. So, of course, kapalit ng service nito ay may cut sila doon sa revenue ng business nyo. And because Calm Residences is one of the best-selling condos dito sa South, sold out na po tayo dito. Joanna, bakit ka ba nag-video? Ba't ba kami tinutour dyan? Naglolokohan lang ba tayo? Don't worry guys, meron na bang mga reopened units. Kaya, binidyohan ko pa rin doon. Kaya nandito pa rin tayo ngayon. So, for your reference, 20% po ang down payment sa Calm Residences and nakaspread yon for 48 months. Magkano ba yon? Nasa around 13,000 pesos lang po ang monthly down payment. And after the 48 months na down payment period, tsaka naman ilo-loan sa financing institution. And take note,
Accredited po ng Pag-ibig ang Calm Residences. If you want to invest dito sa Calm Residences kagaya ko, I will be glad to help you. I will be glad to guide you through your real estate investment. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more updates. Again, this is Joanna, your Joe Pro Realtor, because you only deserve a pro.